Viral ang tila drag racing ng dalawang jeep na yan sa Nagilian, Isabela. Kitang may sakay pang pasahero ang mga jeep kung saan may mga estudyante pa sa bubong. Naglabas na ng show cause order ang LTO Region 2 laban sa may-ari at driver ng dalawang jeep. Pansamantala ring sinuspindi ang rehistro ng mga jeepney maging ang lisensya ng mga driver sa loob ng 3 buwan. Huli kandi sa Binangonan, Rizal ang pag-swerve ng magkasalubong na jeepney. At sa payag ng LTO Binangonan, agad daw nilang nahanap at pinatawag ang mga operator at driver nito. Paliwanag ng tsuper ng jeep na nasa harap ng sasakyan, nag-swerve siya para makabalik sa tamang lane. Ang kasalubong na jeep na nag-counterflow anya. Tiniketan pa rin sila at pinasusumiti ng written explanation. Huli kandi sa Binangonan, Rizal ang pag-swerve ng magkasalubong na jeepney. At sa payag ng LTO Binangonan, agad daw nilang nahanap at pinatawag ang mga operator at driver nito. Paliwanag ng tsuper ng jeep na nasa harap ng sasakyan, nag-swerve siya para makabalik sa tamang lane. Ang kasalubong na jeep na nag-counterflow anya. Tiniketan pa rin sila at pinasusumiti ng written explanation. Magandang hapon po. Sinuspindi at pinagpapaliwanag ang isang MMDA enforcer na aktuhang nag-counterflow sa EDSA busway. Patong-patong na reklamo ang maaari niyang kaharapin sakaling mapatunayang nasa impluensya siya ng alak o ng droga. Nakatutok si Jonathan Andal. Hindi ka siya. Balik. Lasing. Sumalubong ang motoristang ito sa bus sa EDSA busway sa bandang Cubao. Traffic aid pala siya ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Pilit niyang pinapaabante ang bus habang siya'y nasa gilid. Nang lapitan na ng nagvi-video ang traffic enforcer, kitang naka-uniform siya ng MMDA na pinatungan lang ng jacket. Nang mas lumapit pa ang kumukuha ng video, may napansin ito. Lakay ng papata. Natukoy na ng MMDA ang motorista sa video. Sinuspende na muna siya sa trabaho at ipinapatawag sa Lunes para formal na magpaliwanag. Galit si MMDA General Manager at dating PNP Chief Nicolas Torre. Pag pumunta pa sa opisina ko, literal na we will throw the book on him. Literal ang gagawin ko pa sa kanya dyan. Hindi lang figurative na kasuhan natin. Medyo pang-aabuso na hindi natin ito tolerate yun. Sabi ni Torre, patong-patong na reklamo ang isasampa sa enforcer. Administratibo, kriminal, multa at posible pang sibakin na siya mismo sa MMDA. Great misconduct po ito. Pwede talaga siyang ma-dismiss at ma-separate from MMDA. At baka mapagmulta pa siya. Yung use of bus lane, automatic na 5,000 kagad ang multa nun . So otherwise, hindi siya makapag-renew ng lisensya. And other cases na aming isasampa dyan, disregarding traffic signs, reckless driving, kung ang resulta ng kanyang examination, meron pang violation ng Anti-Drug and Distracted Driving Act, ADA, ikakarga rin natin sa kanya yan, and it will be a criminal case. Sabi ni Torre, bukod sa cellphone video, susuriin din nila ang mga kuha ng CCTV sa EDSA Cubao Busway. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng MMDA enforcer. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Arestado sa Pasay City ang isang Malaysian national na sangkot sa tangka-umunong pagdukot sa isang Chino. Nagtago pa sa kabinet na isang kondo ang suspect habang tinutugis siya ng mga otoridad. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Yun, labit na. May nakaharang nga. Ilaw. Maingat na pinasok ng mga operatiba ng BI Fugitive Search Unit ang condo unit na ito sa Pasay City para sa target nilang Malaysian national. Madilim dahil sinadyang patayin ng suspect ang main switch ng kuryente sa unit para di siya makita. Sa umpisa, inakalang nakatakas na ang kanilang pakay. Pero maya-maya lang. Ang nagtatagong dayuhan na abutang nakasiksik sa loob ng cabinet sa kusina. Ayon sa BIFSU, pinaghahanap ang Malaysian national matapos mahulikam ito habang pumapasok sa isang condo unit ng isang Chinese national na nagreklamo sa BI.
Base sa kanyang statement ay sinasabi niya na tangka talaga siyang kidnapin ng grupo na ito kung saan may mga kasama siyang mga unidentified na mga Pilipino. At sinasabi nila rin ng complainant na nung pinasok yung bahay niya ay armado yung mga Pilipino na kasama niya. Sinasabi rin ng may-ari na nakakuha sila ng humigit kumulang 4 million pesos sa bahay. Overstaying na din itong Malaysia na ito at sinasabing nagtrabaho siya dito dati sa Pogo operation nung legal pa ito. Nang kontakin ng kanilang foreign counterparts, napag-alaman nilang wanted din pala ang dayuhan sa kanilang sariling bansa. Base sa verification natin sa Malaysian Police, ay wanted din siya doon sa involvement niya sa drug trafficking. Inaalam na ng Bureau of Immigration kung may iba pang local case ang narestong Malaysian national na nakakulong na ngayon sa BI Detention Facility sa Bikutan. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Naisugod sa ospital ang isang lalaki sa Quezon City matapos umano siyang saksakin ng kanyang katrabaho. Ang suspect aminado na galit sa biktima dahil sa madalas umanong pambubuli. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Sa kulungan ng bagsak ng lalaking yan matapos niya umanong saksakin ang kanyang katrabaho sa isang construction site sa Quirino Highway, Barangay Greater Lagro, Quezon City nitong Huwebes ng tanghali. Ang biktima, katrabaho ng sospek na madalas umanong mambuli. Sa investigasyon, tanghali nitong Huwebes nang magsuntukan ng dalawa dahilan para magkagulo sa kanilang pinagtatrabahuhan hanggang sa mauwi sa pananaksak. May previous silang alitan na pinaghihinalaan ng biktima yung suspect na nagsusumbong sa kanilang foreman. Agad rumisponde ang mga pulis sa insidente matapos itawag sa kanilang istasyon. Dinala yung biktima doon sa Lorenzo Hospital habang yung suspect po natin ay na-corner at agad din na nagresponde yung kapulisan natin at naaresto yung suspect. Nagtamo ng mga sugat sa parehong pisngi at likod ng biktima na hinihinalang sinaksak ng matalas na bakal. Hindi na na-recover ang ginamit ng sospek sa pananaksak. Aminado ang sospek na nagalit na siya ng husto sa biktima dahil sa madalas na pambubuli, pero itinangging sinaksak niya ang biktima. Grinip niya po ako sa ulo, pinagsusuntok niya po ako. Di ang ginawa ko naman po, nagpupumiglas ako na makawala sa kanya hanggang tinulak ko siya ng tinulak. Natumba po siya. Lagi niya po akong pinag-iinitan sa trabaho. Lagi niya po akong binubuli, pinoprovoke. Lagi niya po akong hinahamon na suntukan daw po sa labas. Nakakulong na ang sospek na maharap sa reklamong frustrated homicide. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang biktima na nagpapagaling pa. Gabriel Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Isa namang insidente ng bullying sa paaralan. Sugatan po sa Bacolod City ang isang grade 10 student na binugbog ng dalawang kapwa estudyante. Nagtamo ng bukol sa ulo at sugat sa braso ang 17 anyos na biktima. Sa investigasyon ng pulisya, nag-ugat ng away ng kantsawan umano ng biktima, ang ilang kaklaseng babae. Tumanggi nang magbigay ng payag ang mga sangkot sa insidente. At nag-iimbestiga na ang DepEd Bacolod City.